Pero bago ko tapusin ang Boyer Soy Restaurant, Papa Dudut, bigyan niyo muna ako ng pahintulan, Papa Dudut, para umpisahan ang kwento ng aking buhay. Mag-shot lang muna ako, Papa Dudut, ha? Ano sinashot mo? Boreatic? Ala? Ay, cheeser ba? Parang hindi mo na. Sundrox yan, Sundrox. Papa Dudut, napakasakit, Papa Dudut. Yeah! Ang aking nakaraan. Kitan bitaw sa sawa. Kasi Papa Dudut, umibig ako ng tanga. Dahil nagmahal ako ng tao, wala kasi kanuduhan. Grade 3 ako ng Papa Dudut nung makaramdam ako ng first love. Dati Papa Dudut, ang aga-aga kong pumasok, Papa Dudut, dahil excited akong masilayan si Ana. Itago na lang natin sa pangalang Ana, Papa Dudut. Si Ana, Papa Dudut, ay simple babae, ngunit masayahin. Alam mo, nandito ka sa estasyon ni DJ Burlasoy. Nandito kami ngayon sa estasyon ni DJ Burlasoy. Ay. Yun na, Papa Dudut. Ay. Continue. Grade 1 ka ako. Napakatindi. Sinagot ako ni Ana. Tanda ko pa, Papa Dudut, sa puno ng bayabas. Yeah. Bigla niya ako pinakyat ng bayabas, Papa Dudut. Bagong tuli. Tawang-tawa siya, Papa Dudut, nang masilayan niya ako dahil Papa Dudut, alam mo naman, totoy na totoy pa tayo. Piuso ang trip, Papa Dudut. Hindi ko alam mo ang pinagtatawanan niya, Papa Dudut. Nung pagbaba ko, Papa Dudut, panabot ko ng bayabas, Papa Dudut. Alam mo, sabi ni Ana, Papa Dudut, ang bayabas na tuway kasi hugis ng itlog mo. Animal. Ayun. Natawanan lang ako, Papa Dudut. Siguro nga dahil sa katutuyan ko, Papa Dudut, nasilip niya ng aking lekto. Doon nag-umpisa ang love story, Papa Dudut. Sa puno ng bayabas, doon niya rin ako sinugot. Lah. Simula nung Papa Dudut ay naging sweet kami parehas. Sabay kami pumasok sa school. Hanggang dumating yung oras, panahon, at araw, Papa Dudut. Buhay pa ang bayabas. Na naging first year college na kami, Papa Dudut. Yun! Niyaya ko sa bukiran, Papa Dudut. Sabi ko, pitas tayo ng mangga, Ana. Animal. Sumama naman sa akin si Ana, Papa Dudut. Ngayon? Nung nasa kubo kami, Papa Dudut, ay hindi ako mapakali, Papa Dudut, dahil nag-iinit ang aking katawan. Nang bigla niya akong sinabihan niya, uy, kanina ka pa lakad ng lakad. Anong nararamdaman mo? Wala ka kasi motor. Nabigla ako, Papa Dudut, sa biglang sinabi ni Ana na, tara, kain tayo ng pakwan. Allah! Agad-agad naman na ako kumuha ng pakwan sa aming bukirang, Papa Dudut, dahil sa mga oras na yun ay tagpakwan, Papa Dudut. Nung pagpisa ko ng pakwan, Papa Dudut, ay pagkagat ko ay napakatanis. At sinabi ko sa niya, Ana, siguro, magpapis ka din. Hinog na, hinog! Sagit, kul! Ang sabi ni Ana ay, pasensya ka na, Burlasoy. Hindi ako matamis. Maalat-alat. Ayaw, kul! Sa pagkasabi ni Ana na yung Papa Dudut ay parang na-blank ko ang isip ko, Papa Dudut. Na para bang kami lang ang dalawang tao sa mundo. Na unti-unti ko siyang nilapitan sa muso, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng kuryente sa mga palunay, Papa Dudut, na manhid ang aking katawan. Allah! Arthritis or
Nung lumapat ang aking labi sa labi ni Alang Papa Dudut, La. gumapang ang aking kamay. Nung naglalaro ng aming labi, Papa Dudut, ay sadyang gumagapang ang aking kamay at bigla niya akong tinabi. Yan. Burlasoy, virgin pa ako. Bastos! Sabi ko kaya na ay napakatindi tayo, Ana. Kaya rin akong karanasan. Ay. Pwede ba natin subukan? Allah. Ngunit natigilan kaming dalawang Papa Dudut dahil sadyang naisip namin Papa Dudut. Walang sobrang. Napakatindi talaga. Napakatindi yung mga ano ngayong gabi ni Mr. Krabs ng Labuyo. Nag-ads eh, nag-ads. Oh, yeah. Tuloy, Mr. Krabs. Patuloy ko siyang hinahalikan Papa Dudut. Gumagapang ang kamay. La. Nung tanggalin ko niya, ang tayo ni Papa Dudut. Hindi, pangit yan, pangit. Sige. Yeah, pwede. Nagsabi siya sa akin, Papa Dudut. Burlasoy, La. sigurado ka naman sa gagawin sa akin. Sigurado mo, Burlasoy, na kapag nabuntis mo ako, papakasal mo ako. Yeah. Bago ko tinanggal ang kanyang saplot, Papa Dudut, ay napaisip din ako. Yeah. Dahil siguro 18 years old pa lang ako ng Papa Dudut at 17 years old sana. Pero aminado ako ng Papa Dudut sa aking bukso ng aking nararamdaman. Yeah. Naiinit ang aking katawan, Papa Dudut. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Lumili ang Papa Dudut na parang baka. Yeah. Nung pagtanggal ko ang kanyang bra, Papa Dudut, ay nasilayan ko ang kanyang kabundukan. Ayaw ba kasi yan? Bigla ako nag-init, Papa Dudut. Nung inahagkan ko si Papa Dudut, si Hana, Papa Dudut, ramdam ko kanyang paglapat ng aking lahat. Nagulat ako, Papa Dudut, nang hinawakan niyang aking pipino, Papa Dudut. Ang aking pipino, Papa Dudut, na sobrang galit na galit. Yo? Ano ba kasi yan? Nung tinanggal ko ang kanyang panty, Papa Dudut, Palitan mo ng bago. bigla siyang tumayo, Papa Dudut. Mapusok ka! Hindi pa tayo handa para sa Yeah. Napakatindi. Ngunit, Papa Dudut, pinilit ko pa rin ang aking nararamdaman sa mga panahon na yun. Tinangkan ko siya at nilapat ang aking labi, Papa Dudut, sa kanyang kabundukan. At biglang, Papa Dudut, si Ana. La. Ayaw, cool. Sumayang pakapano ng Papa Dudut, ramdam ko ang pag-iinit niya. Nagulat ako sa kanyang ginawang Papa Dudut dahil dinakma niya ang aking kaharian. Yeah? La. At siya din ang aking pagbaliktad ng aking pinikuna. Sakim. Papa Dudut, sabihin natin, mapusok ako sa mga panahon na yung Papa Dudut. Papadudit. Ngunit, kailangan talagang gawin ang nararapat na para sa akin. Tama yan. Tama. Sa mga panahon na yung Papa Dudut, inangkin ko si Ana. Yan. First time namin gawin yung Papa Dudut at pagkalaunan ay nag-isip pa rin naman kami. Yan. Na ngayon din ko akalain Papa Dudut. Sa kabila ng lahat nabalitaan ko na ng Papa Dudut na bigla siyang naglamig. Kahit mainit ang panahon.
Hindi ko alam ang dahilan, papadulot kung bakit siya nang narinig sa akin. Kahit mainit ang panahon. Tapos ang nangyari sa lahat. Nabalitaan ko papadulot. Kaya ito na siya narinig. Dahil nabuntis siya ng dulot. Sino ama? Oo, papadulot. Dahil nagbunga ang aming pag-init ng mga panahon na yun. Yay! Ayoko. Panat. Sobra na yan! Sa mga panahon na yun, papadulot tayo pinuntahan na ako ng angkay na yung ama, papadulot. Tinanong kung Tasa nga, nagtako daw pakasalan ang kanilang anak. Sa mga panahon na yung papadulot tayo, ako'y litong-lito. Wala kayong sound.